Hey, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Arota. And today, we are going to discuss a topic under differential calculus. Our lesson for today is all about general power rule. Sa video tutorial na to ay matututunan ninyo ang formula para sa general power rule or yung derivative ng function of x or any variable raised to n. General power formula natin para sa equation na y is equal to u raised to n where u is in the function of x. So, ang derivative ng y natin, or first derivative ng y, equal yan sa n. So, gagawin lang natin coefficient yung exponent ng function of x natin, multiply by u raised to n minus 1, multiply by the derivative of u. So, parehas lang siya nung formula ng function of x raised to n. Ang nadagdag lang sa dulo ay yung pagdi-differentiate natin sa function na u, where u is in the function of x. So, para ma-apply natin yung general power formula, let's take example number 1. If y is equal to 3x squared minus 7x plus 2 raised to the power of 4, find y prime. So, itong example number 1, dahil nasa form siya ng y is equal to u raised to n, pwede natin gamitin yung general power formula. So, d over dx ng y equal yan sa n multiply by u raised to n minus 1 times the derivative of u. Kapag in-apply na natin yung general power formula, dy over dx equal yan sa n. Ang n natin ay equal sa 4. Multiply by u. Ang u natin para dito sa example number 1 ay yung function na nakaraise sa exponent. So that is 3x squared minus 7x plus 2 raised to n minus 1. Ang n minus 1 natin ay 4 minus 1 equal siya sa 3. Multiply by the derivative of u. So, ilagay natin yung d over dx ng u. Ang u natin ay equal pa rin sa 3x squared minus 7x plus 2. So, dy over dx na natin, i-rewrite natin itong 4 times 3x squared minus 7x plus 2 cube. I-differentiate natin yung u natin. I-distribute natin yung derivative symbol dun sa tatlong terms sa loob ng parenthesis. Equal na yan sa derivative ng 3x squared ay 6x. Derivative ng negative 7x ay negative 7. Derivative ng 2 ay 0. So, hindi ko na siya ilalagay. So, once na matanggal natin yung derivative symbol, pwede nang ito yung maging sagot natin para sa example number 1. Example number 2. If y is equal to negative x divided by 7 minus x minus 3x squared raised to the power of 2, find y prime. So, para dito, meron tayong rational function. Pinapahanap yung first derivative niya. Pero meron tayong denominator na function of x na nakaraise sa exponent na 2. Therefore, once na i-differentiate natin yung denominator, ma-apply pa rin yung general power formula. Pero, kailangan muna nating i-apply yung derivative ng quotient. So, simulan natin sa dy over dx. Dahil pinapahanap yung y prime, siya rin yung dy over dx natin. Equal siya sa derivative ng quotient. Ang u natin ay yung numerator at ang v natin ay yung denominator. So, v derivative of u minus u derivative of v. So, lagay natin v d over dx ng u minus u d over dx ng v all over v squared. So, substitution na tayo ng mga values natin. Ang v natin equal yan sa 7 minus x minus 3x squared
raised to the power of 2, d over dx ng u. Ang u natin ay equal sa negative x minus negative x d over dx ng v. Ang v natin ay 7 minus x minus 3x squared raised to 2 all over v squared. Ang v squared natin, so ang v natin ay 7 minus x minus 3x squared raised to the power of 2 raised to second degree. So 2 times 2 equal yan sa 4. So next ay apply na natin yung derivative symbol. Equal na to sa, write natin itong 7 minus x minus 3x squared. Derivative ng negative x ay negative 1. So negative times negative x ay positive x. Derivative ng 7 minus x minus 3x squared raised to the power of 2. I-apply natin yung general power formula. Gawin natin coefficient yung exponent times the function of u. Ang u natin para dito ay 7 minus x minus 3x squared raised to n minus 1. So 2 minus 1 is 1, hindi ko na ilalagay, times the derivative of u. Ang u natin ay 7 minus x minus 3x squared divided by 7 minus x minus 3x squared raised to 4. So, bago tayo mag-proceed dito sa equation natin na to, so mag-simplify muna tayo. Ang common sa lahat ng terms natin dito ay 7 minus x minus 3x squared. So, tanggalin natin yung isang function of u natin dito. So, tanggal na rin itong 7 minus x minus 3x squared dito. At tanggal na rin dito sa term na to yung isang 7 minus x minus 3x squared. So, matitira na lang dito ay 3, dito ay 1. So, next ay i-simplify na natin sila. So, equal na to sa, so, negative 1 times yung term sa loob. So, mababago lang lahat ng sign sa loob ng parenthesis. So, equal to sa negative 7 plus x plus 3x squared plus 2x. Derivative ng 7 ay 0. Derivative ng negative x ay negative 1. Derivative ng negative 3x squared ay negative 6x. Divided by 7 minus x minus 3x squared raised to 3. So, isimplify na lang natin to. Wala na siyang derivative symbol. Pwede na itong maging sagot natin. So, isimplify na lang natin siya. So, equal to sa negative 7 plus x plus 3x squared. 2x times negative 1 ay negative 2x. 2x times negative 6x ay negative 12x squared. Divided by 7 minus x minus 3x squared raised to 3. So, kapag sinimplify natin to, ang y prime na natin or dy over dx equal na yan sa negative 7 minus x minus 9x squared all over 7 minus x minus 3x squared raised to 3. So, ito na yung sagot natin para sa example number 2. Last example natin ay yung example number 3. If y is equal to cube root of 1 minus x minus 7x squared raised to the power of 2, so find y prime. Para dito sa example natin na to, katulad nung basic differentiation formulas dun sa previous video natin about sa derivatives, so, para ma-differentiate natin ito, kailangan i-convert muna natin yung radical natin into exponential form. So, ang y na natin dito ay equal sa 1 minus x minus 7x squared raised to 2. So, kapag kinonvert natin yung cube root, equal siya sa degree na 1/3. So, erase natin itong function natin sa 1/3. So, 2 raised to 1/3 equal din yun sa 2 times 1/3 equal yun sa 2/3. So, ang equation na natin ay y is equal to 1 minus x minus 7x squared. So, 2 times 1/3 nga ay 2/3.
So, ito na yung i-differentiate natin. Kinonvert na natin siya sa exponential form para ma-apply natin yung general power formula. So, ang y prime na natin dito ay equal yan sa n. So, i-write natin as coefficient yung exponent natin. I-write din natin yung function of u. Ang u natin ay equal sa 1 minus x minus 7x squared. Minus 7x squared raised to 2/3 minus 1. So, lagay na natin yung 2/3 minus 1. So, para mas madaling mag-add or mag-subtract ng fraction, i-convert na natin yung 1 dun sa equivalent niyang fraction na similar yung denominator nila. So, ang 1 ay ang equivalent din niya ay 3/3. So, i-minus na natin yung 3/3 dito. Multiply by the derivative of, so, d over dx ng function of u. So, ang u natin ay 1 minus x minus 7x squared. So, ang y prime na natin ay equal sa 2/3 times 1 minus x minus 7x squared. So, 2/3 minus 1/3 equal yan sa negative 1/3. Derivative ng 1 ay 0. Derivative ng negative x ay negative 1. Derivative ng negative 7x squared ay negative 14x. So, ito na yung sagot natin. Kapag simplify natin yan, equal na to sa, ang y prime na natin ay equal sa, pwede nating i-factor out yung negative dito sa negative 1 at saka negative 14x. So, equal yan sa negative 2 times 14x plus 1. So, para ma-simplifyan natin itong negative exponent, from numerator, ilalagay natin siya sa denominator. So, i-write natin yung 3. So, pwede natin itong ilagay sa form na cube root of 1 minus x minus 7x squared. So, ito na yung sagot natin para sa example number 3. If you found this content helpful, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload natin. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!